Hi everyone! Sagutin lang natin ang comment na ito sa isa nating videos. So, ang sabi niya, division naman po, 6 by 3 digits. May apologies no sa nagdaang video natin. Pasensyahan nyo na kasi sabi ko doon 6 digit by 3 digits. But actually 5 digits lang pala yon. So ito, legit na talaga na 6 digits ang ating dividend. Hindi po talaga maiiwasan na nagkakamali po tayo. Nagkamali nga tayo na pinili natin siya, di ba? Pero hindi niya tayo pinili. Ayan, so na real talk tuloy tayo. Sa previous video natin, napakaraming nag-comment na meron namang calculator. Bakit pa tayo magpapakahirap sa pag-solve ng division? Of course, merong calculator kapag wala po tayo sa school. Pero kapag nasa school po tayo, bawal po gumamit ng calculator yung mga bata. And dapat po na maintindihan ng mga bata yung process kung paano kinuha ang kanilang sagot. So, hindi po pwede na isang pindot lang, alam na agad or meron na agad silang sagot, pero hindi naman nila alam kung paano kinuha ang sagot na yon. Kaya napaka-importante po na alam talaga ng mga bata yung basic, okay? So, division is one of the basics natin sa mathematics, no? Kahit saan tayo magpunta, meron namang nagsabi na magagamit ba yan kapag nagtatrabaho? Magagamit mo ba yan kapag mag-a-apply ka ng trabaho? Yes po. Kahit na po hindi kayo magtatrabaho or hindi mag-a-apply ng trabaho, gamit na gamit po siya kasi kapag meron kayong pera, tapos pagkakasyahin niyo siya sa isang buwan, syempre, i-divide niyo siya kung paano niyo siya pagkasyahin, di ba? So, napakagamit po talaga ng ating division. Okay, so much for that. So, ngayon is mag-divide na tayo. So, legit na talaga ito na 6 digits, ha? So, that is 472,048 divided by 652. So, again, itong number na nasa loob, tinatawag nating dividend. Ang number na nasa labas is tinatawag nating divisor. Napaka-importante din na alam natin kung sino yung dividend at sino yung divisor. Kasi sa isang video natin, meron din nag-comment na pwede palang i-divide ganon. Bakit mali yung sagot? Kasi baliktad ang pagkalagay niya ng dividend at divisor. So, importante po na alam natin yon. So, dito sa taas, tinatawag nating quotient or yung sagot natin sa ating division. Okay, so kapag division ang tinuturo ko, ang lagi kong sinasabi is meron tayong abbreviation na dapat tandaan para hindi tayo malito or para alam natin kung saan na tayo banda. So, ang abbreviation na yon is DMSB. So, D stands for division, M for multiplication, S for subtraction, B for bring down. And then, balik ka ulit kay division, multiplication, subtraction, bring down. So, paulit-ulit lang yung process mo. Okay, so mag-start na tayo. So, 472, titingnan natin ang ating divisor. Ilang digits ba siya? 3 digits. So, ibig sabihin, ang ating dividend is 3 digits din yung i-divide natin. So, 472 divided by 652. Pwede bang i-divide natin si 472 kay 652? Hindi. So, ang gagawin natin kasi mas maliit si 472. So, ang gagawin natin, magdagdag tayo ng isang digit. So, idagdag natin si 0. So, magiging 4,720 divided by 652. Kapag naman nalilito kayo kung paano ba i-divide si 4,720 kay 652, pwede natin siyang i-round off, okay? So, pwede nating i-round off si 652 sa 6 at si 4,720 sa 47. Okay, so ilang 6 ba meron si 47? Of course, 7. Kasi 6 times 6, 36. Tapos 6 times 7 is 42. So, ang sagot natin dito sa 4,720 divided by 652 is 7. Okay, so dito natin ilagay sa taas ni 0 si 7. Okay, so step by step itong pinapakita ko. Meron na namang mag-comment na pwede namang ilagay diretso. Bakit pa kailangan sabihin? Bakit pa kailangan pahabain yung video? Okay? So, step by step tayo. Next, tapos na tayo sa division. So, next, multiplication. So, si 7, i-multiply natin kay 652. So, 7 times 2 is 14. I-bring down natin si 4 dito sa baba ni 0 at i-carry natin si 1 sa 5. Okay. So, 7 times 5 is equal to 35 plus 1 is 36. So, bring down 6, carry 3. And then, 7 times 6 is equal to 42 plus 3 is equal to 45. Okay. So, next to multiplication, subtraction. So, i-subtract na natin. So, 0 minus 4 cannot be. And then si 0 mag-borrow ng 1 kay 2. So, si 0 magiging 10. So, 10 minus 4 is 6.
And then si 2, dahil nag-borrow tayo ng 1 kanina, magiging 1 siya. So 1 minus 6 cannot be. So si 1, mag-borrow ng 1 kay 7. So si 1 naging 11. So 11 minus 6 is equal to 5. Si 6 dahil si 7 dahil nag-borrow tayo ng 1, so magiging 6 siya. So 6 minus 5 is 1. And then 4 minus 4 is 0. Okay, so next to subtraction is bring down. So i-bring down natin ang kasunod na number ni 0. So si 4 ang kasunod, kaya si 4 i-bring down natin. So bring down 4. So meron na tayong 1,564. So balik naman tayo kay division. So 1,564 divided by 652. Okay, so ilang 6 kaya meron ang 15? Dalawa, kasi 6 times 2 is 12. So 2 ang sagot natin. So dito natin ilagay si 2. Okay? So ganun yung technique. So gawin niyo siyang maliit na digit para makapag-divide kayo ng madali. So 2, dahil tapos na tayo sa division, multiplication, 2 times 2 is 4. And then 2 times 5 is 10. Bring down 0, carry 1. 2 times 6 is 12 plus 1 is 13. Next, subtraction. So 4 minus 4 is 0. 6 minus 0 is 6. 5 minus 3 is 2. Kapag meron akong nababanggit ng mga maling number, pasensyahan nyo na kasi minsan nalilito talaga yung dila natin, no? Lalo na kapag dire-diretso yung ating video. Tapos na tayo sa subtraction, so punta tayo sa bring down. Okay, so 260, so meron pa tayong isang digit dito, so i-bring down natin si 8. Okay, so bring down 8. So ngayon, meron na tayong 2,608. So 2,608 divided by 652 is equal to 4. Kasi si 26, merong 4 na 6. Kasi 6, 12, 18, 24. So merong 4. So 4 ang ilagay natin dito sa taas. And then multiply. So 4 times 2 is 8. 4 times 5 is 20. Bring down 0, carry 2. 4 times 6, 24 plus 2, 26. Then subtract. So 2,608 minus 2,608 is equal to 0. Okay, ma'am, madali lang naman po yan kasi walang remainder. Okay, so bibigyan ko kayo ng division ng 6 digits by 3 digits na merong remainder. Example naman tayo na merong remainder. So 246,890 divided by 187. Okay, so again, ang divisor natin is 3 digits. So ang dividend din natin is 3 digits. So i-divide natin ang ating dividend sa ating divisor na 3 digits. Of course, wag nating kalimutan ang ating abbreviation na nandito sa gilid ha. So division, multiplication, subtraction, bring down, and then balik kay division. Okay, so 246 divided by 187 is equal to 1. So si 1, sa taas ni 6 natin siya isulat. Okay, so isulat natin yung 1 dito. And then after ni divide, multiplication. So 1 times 187, pwede nyong i-divide, isulat agad si 187 dito sa baba. Kasi 1 times 187 is 187 pa rin. Pero ako, kasi iniisa-isa ko siya para makita talaga ng mga bata yung process. Kasi merong nag-comment doon na bakit pa kailangang isa-isahin, na pwede mo naman siyang isulat agad. Yes po, pwede. Kasi alam naman natin na yun talaga yung sagot. Pero ako kasi pinapakita ko yung process. Kaya iisa-isahin ko siya. Okay? So 1 times 7 is equal to 7. 1 times 8 is equal to 8. 1 times 1 is equal to 1. Okay, so next to multiplication, subtraction. So 6 minus 7 cannot be. So si 6 mag-borrow ng 1 kay 4. So si 6 naging 16. So 16 minus 7 is equal to 9. And then si 4 naging 3. So si 3 mag-borrow ng 1 kay 2 kasi hindi pwedeng mag-subtract ng 8. So si 3 naging 13. So 13 minus 8 is equal to 5. And then si 2 naging 1. So 1 minus 1 is 0. Okay, so 59. So next sa subtraction, bring down. So ngayon, i-bring down natin ang kasunod na number ni 6. Ang kasunod na number ni 6 ay 8. So i-bring down natin si 8 dito. So 598 divided by 187 is equal to 3. Okay, so si 3 ilagay sa taas ni 8. And then multiply. So 3 times 7, 21. Bring down 1, carry 2. 3 times 8, 24 plus 2, 26. Bring down 6, carry 2. 3 times 1 is 3 plus 2 is 5.
Next, subtraction. 8 minus 1 is equal to 7. And then 9 minus 6 is equal to 3. 5 minus 5 is equal to 0. Next, bring down. So, i-bring down naman natin ang kasunod na digit ni 8. So, si 9. So, 379, balik kay division. 379 divided by 187 is equal to 2. Okay, so ilagay natin si 2 sa taas ni 9. Then, multiply. 2 times 7, 14. Bring down 4, carry 1. 2 times 8, 16, plus 1, 17. Bring down 7, carry 1. 2 times 1 is 2, plus 1 is 3. Okay, subtraction ang sunod. So, 9 minus 4 is 5. And then 7 minus 7 is 0. 3 minus 3 is 0. Okay, so next ni subtraction, bring down. So, i-bring down natin ang last digit na si 0. Okay, so bring down 0. Okay, so ngayon, 50 divided by 187 is equal to 0. 0 kasi si 50 hindi nakaabot ng 187. Okay? So, 0 ang ating sagot. So, multiply. 0 times 187 is 0. Subtract. 50 minus 0 is 50. Okay, so pwede tayong mag-stop dito, pero of course, ipapakita natin kung paano ang merong decimal number. So, ipagpatuloy natin ang ating division. Since 50 ang naiwan, so pwede tayong magdagdag ng 0. Kapag nagdagdag tayo ng 0, maglagay tayo ng decimal point sa ating dividend at sa ating quotient. Kapag naglagay tayo ng decimal point sa dividend, huwag kalimutan na maglagay din ng decimal point sa ating quotient. Okay, so dapat naka-align silang dalawa. And pwede na tayong mag-add ng 0. Okay? So, dagdag ng 0 and then i-bring down si 0. Oh no, pero hindi na magkasya. So, 500 na ang ating 50. So, pwede na tayong mag-divide ulit. So, 500 divided by 187 is 2. Okay? So, dito sa taas ni 0. So, 2 and then multiply. 2 times 7 is 14. Carry 1. 2 times 8, 16 plus 1, 17. Carry 1. 2 times 1 is 2 plus 1 is 3. Then, subtract. So, 0 minus 4, mag-borrow siya ng 1 kay 0. Pero 0 din siya, mag-borrow ng 1 kay 5. So, ang 0 dito is magiging 10. At si 0 dito is magiging 9. At si 5 dito is magiging 4. So, 10 minus 4 is equal to 6. And then, 9 minus 7 is equal to 2. And then, 4 minus 3 is equal to 1. Okay, so 126. Now, magdagdag pa tayo ng isa pang 0 ulit. So, mag-add tayo ng 0 pa dito and bring down 0. Okay, so, wait lang. Meron na tayong 1,260. So, 1,260 divided by 187 is equal to 6. Okay, so 6. 6 times 7 is equal to 42. So, bring down 2, carry 4. And then 6 times 8 is equal to 48 plus 4 is equal to 52. So bring down 2, carry 5. And then 6 times 1 is 6 plus 5 is 11. Okay, kita pa ba sa baba? Then subtract. So 0 minus 2 cannot be. So 6, mag-borrow ng 1 kay 6. So magiging 10 si 0, magiging 5 si 6. So 10 minus 2 is 8. And then, si 6 naging 5. So, 5 minus 2 is 3. And then, 2 minus 1 is 1. And then, 1 minus 1 is 0. Okay. So, 138. So, pwede na tayong mag-stop dito hanggang dalawang decimal number. Or, pwede nyo siyang ipagpatuloy. Ang gawin nyo lang is mag-add lang kayo ng 0. Tapos, bring down. Divide naman ulit. Multiply. Subtract. Bring down. So, paulit-ulit lang ang ating process. Okay, so I hope na nakatulong ang video nating ito kung paano mag-divide ng 6 digits by 3 digits. Okay, so that's all for today's video, guys. See you in our next tutorial. Bye!